Mayong hapon mga higalaan ug mga kaigsonan. Salamat na pod nga ang Ginoo nakahatag kanato og dugang nga comfort sa atong kaugalingon, labi na sa ako sahay na ako'y mga conflict sa patubig diri sa among balay, lisod yang tubig ug ang Ginoo dili gyud mapakyas ang iyang pagtubag sa atong mga pagampo. Ang Ginoo dili gyud siya mag tan-aw lang sa ato sitwasyon kung ang ato kinabuhi connected kanunay kaniya, iya kita gina tagaan tanan nga atensyon sa mga tao nga nakita niya may kasing-kasing sa pagdawat kaniya. Ang pulong sa Ginoo dili basta-basta, kinanglan ang ato pagdawat kinasing-kasing. So karon ni ata magbalik ta sa atong pagtuon ug kining atong pagpadayon way lain maura ang atong purpose nga i-interpret ang write up ni Paul. Kay kining write up ni Paul mao ni sa ang spirit nga gikan sa langit nga gitawag ni Paul mga pulong nga gikan sa espiritu nga pagiya, nga kining pulong mao ni siya ang pinakalalom nga butang sa Ginoo para sa kaluwasan sa mga katawhan o pinakalalom nga pagsabot, pag-interpret o pag-accept. Kaya kung wala kay acceptan, ginalingiw-lingiw mo lang ang imong mata o ang imong dalonggan o ang imong kasing-kasing, walay acceptance, wala gig kay mahimo sa imong kaluwasan. Paingon gig ka sa pulong nga gitawag ni Paul, perdisyon. Sabot ka mo unsang perdisyon? Usa ka na siya ka terminology sa Biblia nga ang tao nga wala gyoy spirit sa pag-tanaw siyang spiritual aspect of life. Kung wala gid kay imo light o wala kay imo kinabuhi nga spirit of the plan of salvation, wala sa imo pag-alinggat, wala sa imo pagtuon, wala sa imo pag-akseptar. Ingon ni Paul, your destiny is perdition. So, karon ato na pud ibalik ang ato pagtuon mitungod sa gisulat ni Paul sa First Corinthians. Gina random-random ko ang ako mga libro nga gisulat ni Paul kay gusto ko ang mga importante nga learning points gitawag na ni Paul nga deep things of God, lalom nga mga butang iya sa Ginoo. Mao nang plano sa kalwasan. So may mga write up si Paul nga kinanglan unahon tang pagsabot na ay priority gyud nga mga learning points nga unahon ta. Munang mag-random-random ta, dili ta mag ganib-ganib kay dugay ta maka sabot. I-random-random tang importante aron iganib-ganib ta nagbasa. Kung kita na nagabasa, kung kamo na nagabasa, iganib-ganib nyo na ang write up ni Paul, maintindihan nyo kada teksto nga iya isulat. Kung nauna nyo sabot ang mga importante nga mga light, mga importante nga mga gitawag ni Paul nga mga unsa deep things of God, lalom nga mga butang nga naa sa Ginoo nga gi-revealed diri sa nahulog nga katawhan sa pagpakasala. Gi-revealed ya ang deep things from Him. Lalom nga mga butang para sa kaluwasan sa katawhan, kining gitawag manifold wisdom of God o plano sa kaluwasan. So niya gina-discuss ni Paul, gina-explain po ni Paul, pero deep, kasi Paul scholars po, ang iyang mind, ang iyang mindset, ang iyang aura sa iyang mindset, spiritually level. So kung mag-explain si Paul, ang iya nga concept lahi sa ato nga dili scholar. Ang ato gusto ta simple lang nga spoon feeding. Pero kay Paul, lalom ang iyang pagtanaw kay gusto niya ang tao makasabot lalom pod. Kaya ang plano sa kaluwasan
dili siya basta-basta nga spoon feeding. Musabtan mo gina siya kung imo pud ilalom nga pag tuon, ilalom nga pag huna-huna, ilalom nga pag dipin sa imong finite mind. May utok man ta, dili ta pareho sa mananap o sa mga animals. May utok pero dili finite mind. Ang ato finite. We can reason, we can speak out, we can decide, we can determine what is a right direction and a good direction for the good of our four aspect of life. Physical, mental, social, and above all, ang spiritual. So, mao na nga, ang deep things of God, gihatag niya sa Biblia nga, gipulong sa Biblia nga maong plano sa kaluwasan, o gihatag niya kay Paul aron ma-express ni Paul in a human form because si Paul, human being like us. Si Jesus kay dili man sa human being, spiritual man siya mo nang iyagi. Wali na sa Matthew, Mark, Luke, andyan ang plano sa kaluwasan sa iyang pulong gyud. Wala maintindihi sa katawhan kay dili malibil sa katawhan. Muna nga gitawag niya si Paul nga scholar nga mag-explain. So ang na-explanation si Paul nga mga spoon feeding. Spoon feeding. Pero halos tanan lalumpod ang pag-explain ni Paul kay ang gusto ni Paul nga ang ato pagtuon lalum. Deep study of the things of God. Aron kung lalom ang imo natun-an, lalumpod ang imong pagsabot, lalumpod ang imong pag-accept, lalumpod ang imong pananaw, lalumpod ang imong paminaw, o mahimaya mong Ginoo sa tanan nimo nga direksyon spiritually level. Mo nang akong gusto nga masabtan nyo ang plano sa kaluwasan. Word for word, text by text, according to the true and correct interpretation and explanation. Sumala sa write-up ni Paul. So padayon ta sa atong pagtuon mga kaigsunan. Last week, ang ato gitun-an ang chapter 2 sa 1 Corinthians. O taas-taas ng ato nga mga teksto nga gi-interpret. Abot na ta sa 11 and paingon na ta diri sa 12, 13, 14, 15 and 16. Muna ni ang ato karon nga tun-an og pag-ayo aron masabtan ta ang pagtuon sa plano sa kaluwasan may tungod sa correct interpretation. True and correct interpretation. Okay? Last time, naghisgot ta diri sa verse 6 paingon diri sa verse 11. Last week. So ipadayon ta ang verse 10. Oh no no. Ang verse 12 paingon sa 16. Muna nato ipadayon. Pero sa dili pa mag-recap usa ta sa duha ka teksto. From ano no, 3 from verse 9, 10 and 11 i-recap ta ni kadyot. Then padayon ta sa 12 paingon sa 16. Okay? Ingon niya diri sa 9, kuhaan na ninyo inyong King James Version. Kung maluoy ka mo sa tinuod yun nga pagtuon sa inyong kinabuhi, ayaw pagbasa sa laing Bible. Kay prophesied na nga ang yawa, i-counterfeit ya ang tanan nga mga direksyon sa information. Aron lang malinlang niya. Enticing word, ingon ni Paul. Malinlang niya ang tibuok nga kalibutan nga masakop giniya nga wala gi direksyon paingon sa langit. Gusto ni Satanas walaon yun ang pulong sa Ginoo. Muna nga ang Biblia kay dili man na mawala, di man na niya mabasta-basta. Kay mo man ang plano sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nga proposition meaning pabor sa ato. So dili na
Wala ni Satanas. So ang iyang buhaton, linlangon niya ta. I-counterfeit niya ang teaching. Munang mga Bible, ang original gyud ang Greek din paingon sa English, ang nag-imprinta ana ang King James imprintor. So mao nang ato himuon nga standard, himuon ta na nga original. Mo na sang original gyud nga interpretation from Greek to English, word for word. Dili kay usbon sa inyong counterfeit ni Satanas. Giusab sa inyong konsepto, giusab sa mga publisher og laing-lahing concept, laing-lahing perception, laing-lahing idea. So nawala na ang thought, nawala na ang iyang clear nga understanding. Ang iyang learning points dili na mao ang direksyon. So karon basahon ta ang King James version para maintindihan ta gyud ang write up ni Paul. Dirita sa verse 10, verse 9. Ingon niya, but as it is written. Ngano man ang ingon man siya nga, it is written. Tungod kay ang tanan nga na ang tanan nga pulong sa Ginoo nga gi-counterfeit ni Satanas, daghan na ang nagsalangisag og daghan na ang nailad og daghan na ang naditor og nadisave. Muna nang ingon si Paul sa 10, but as it is written. Nasulat na, ingon ni Paul, I hath not sinned. Muna siya, nga nailad ka, nadisave ka, kaya ang mata mo wala gikakita. What else? Nor heirs or heir heard. Wala gyud dalunggan nga nakadungog. Wala gyud. Wala gyud. Munang naingon si Paul nga it is written kay ang kamatuoran giwali na gikan sa mga prophet from Genesis to Malakay, from Matthew to Revelation. Si Jesus nag-appeal na dira sa Matthew, Mark, Luke, and John, daghan sa wali dira, daghan sa messages diha. Pero wala gyud sang may naminaw, wala pod may nakadungog. Og unsa pa? Ingon niya, neither have entered into the heart of man. Wala gyud nagsulod sa kasing-kasing sa katawhan. Mao na sang righteousness by faith. Katong gi-explain ko sa inyo nga the Ten Commandments written in your heart and put in your mind, written in your mind and put in your heart. Mao na siya ang plano sa kaluwasan nga pinaka importante nga learning points nga dapat intindihon sa katawhan. Na sentro dira sa imong kasing-kasing ang pag-intindi, ang pagsabot, ang pag-absorb sa light, ang pag-intindi sa tanan nga terminologies nga naa sa write up ni Paul. Kung maintindihan mo na tanan og ma-enlighten mo na tanan og ma-understand mo na tanan through interpretation, then ingon ni Paul dire, sana may dalunggan nga makadungog, may mata nga makakita og may kasing-kasing nga magdawat og magsulod diha. Pero wala, ingon ni Paul, ingon niya sa 9, but it is written, I hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of the man. Wala gyud, wala. Ngano man nga wala. Ang Biblia una sa tanan, sa informasyon. Una ni siya sa tanan nato nga mga leader diri sa latest nga leader sa Philippines. Bisan kinsa nga presidente, bisan kinsa nga bright, bisan si Dr. Jose Rizal, wala sa kasabot ani sa plano sa kaluwasan. Ang write up ni Paul ahead from the generation of the people of the Philippines. Mo ning sulti niya diri sa verse 10, verse 9, but as it is written, I hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of the man. What is that? The things which God hath prepared for them
that love Him. Unsa man ang things prepared for God, from God for them. Things prepared from God for them. Ingon niya, the things which God hath prepared for them that love Him. Okay? Kung ikaw nahigugma niya, dapat makapaminaw ka, maminaw ka, magtanaw gyud ka. Pangitaon mo, dawaton mo sa imong pagpangita o pagpaminaw. Okay? O isulat mo sa imong kasing-kasing. Ingon ni Paul, the things which God hath prepared for them that love Him. So, unsa man ang buot pasabot ni Paul? The things that God prepared for them that love Him. Unsa man ang buot pasabot ni Paul? Kini ang sentro sa plano sa kaluwasan. Kini ang mensahe sa plano sa kaluwasan. Aron ka maluwas. Amo nang punto ni Paul. Nga wala mo gi paminawig tarong, wala mo gi nakita mo pero wala mo gi intindi sa imong mata kung unsa imong nakita. O wala mo gi pasulod sa imong kasing-kasing, wala mo gi dawat, o wala mo gi butang sa imong kasing-kasing. Morning things, ingon ni Paul. The things which God hath prepared for them that love Him. This plan of salvation was already prepared ahead before man falls to sin. In case human being will be fallen because of Satan's temptation, then he rebelled. He will rebel and he rebelled. Ug mao na ni iya gipakita, iya gi dagdag na ang plano sa kaluwasan. Gi hulog niya na ang plano sa kaluwasan aron ang tao makakita, makadungog o gisulod siyang kasing-kasing. Pero ingon ni Paul, wala. Ingon niya dire, the things which hath God prepared for them that love God. Wala. Wala madungge, wala makit-e, o wala masulat sa ilang kasing-kasing tungod sa ilang pagka what? Tanaw ni Noah, unsay natabo dito? Ngano gilunop? Corruption, violence of thinking because of interest of the world and lust of the flesh because of the worldly pleasure. Mao nang punto ni Paul diri nga lalom. Ingon ni Paul, it is deep the things of God to be understood. Lalom kayo nga wala maintindihin ning plano sa kaluwasan. Lalom kayo nga wala masabtan ning plano sa kaluwasan. Lalom kayo nga sa ilang pagkadungog dili sila kasabot. Lalom kayo nga sa ilang nakitaan, sa ilang gibasa, dili nila kita ang kamatuoran. Mao na nag-ingon si Paul. Ingon niya, but God hath revealed sa 9 pata. But it is written, I hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Kanang ingon sa Ginoo nga love Him, nakita niya na unta nga ikaw may recognition na nga there is God. O nagsimba-simba ka na sa imong simbahan sa mga religion nga imong ginasudlan, nakita na sa Ginoo nga may feeling ka na sa gugma niya unta. Pero kanang gugma gi counterfeit ni Satanas. Gisakom ni Satanas. Gikumkom ni Satanas. O munang nag-ingon si Paul nga, the things which God hath prepared for them that love Him. Ang butang nga gipraptarar sa Ginoo nga moning plano sa kaluwasan ngayon kay ang tao makasala iya ipadayag gipadayag na pero gapapretend nga nakaila sa Ginoo, meaning gapapretend nga naghigugma sa Ginoo pero wala gi-receive,
wala gipaminawan, wala gi dawat sa pagkakita niya ug wala gisulat sa kasing-kasing kay ang mata buta, ang dalunggan bungol ug ang kasing-kasing gahi. Mao na ang punto ani nga lalom sa pagsulti ni Paul diri sa verse 9. Verse 10. Basahon ta. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Si Paul na kasulti. But God, He revealed them unto us His Spirit. But God revealed them unto us His Spirit. Unsabot pasabot ni Paul. I-interpret naman is tinuod. Ang Ginoo gipadayag yan na ang plano sa kaluwasan mo ng dim. He revealed dim. Ang tanan nga light, ang tanan nga explanation, ang tanan nga mga terminologies. Muna ang ginabalik-balik ko sa inyo. Dispensation of grace, manifold wisdom of God, workmanship of Christ, mystery of Christ, love, faith, obedience, law, grace, covenant, gift. Muna sang mga terminologies nga gisulti diri ni Paul ingon niya, but God hath revealed them unto us by His Spirit. Them! Kanang tanan nga terminology sa light, sa plano sa kalawasan, ang iyang direksyon, ang iyang interpretation, ang iyang explanation, ang iyang learning points. Mao na siya ang them. But God hath revealed them unto us by His Spirit. By His Spirit. Okay? Naintindihan nyo na ang sulti ni Paul nga, revealed them unto us. Kinsa man ang unto us? Kana mga kauban ni Paul. Daghan na sila. Sila ni Mateo, Titus, isa pa. Apollo. Daghan na sila kauban ni Paul. Munang ingon niya, revealed dim. Gi-revealed yun na ang plano sa kaluwasan, ang iyang light tanan. Munang dim. Unto us, ingon niya, by His Spirit. Unsa man ang by His Spirit? Kanang light o kanang explanation o kanang wisdom, tawag nga manifold wisdom sa plano sa kaluwasan, mao nang spirit nga ginadala nila ni Paul sa pagwali. Ang gag-guide sa ila, ang spirit nga mao nang mga wisdom sa plano sa kaluwasan, gitawag na ni Paul spirit. Kay tanan nga nagasulod sa ilang utok nga ila ginawali, ginamove sa Holy Spirit, ginamove sa spirit. Mao nang punto ni Paul nga lalom nga dili naintindihan aning mga balok-balok nga magwawali nga wa ginuhaw. Ingon ni Paul, they belong to a person of no importance and nothing. Tanan nga magwawali, dili na siya mao. Bisan unsaon mo nga palami-lami sa imong mga learning points nga mga values nga wala mo gi-interpret ang plano sa kaluwasan o wala ka kasabot sa mga write-up ni Paul. Ingon ni Paul, nothing. Nahimong linugaw ang iyang maayong balita. The ban, ingon ni Paul, kanang ban mo nang yung ginawali, that I am doing became rotten because of this preacher of the word, because of this scoffers and counterfeit by the devils. Mao na sang tinuod nga niya sa plano sa kaluwasan nga wala maintindihan ng mga katawhan sa tibuok kalibutan kay kanang mga preacher magwali ang ilang mga learning points. Sige kuno ampo, siging ampo nya kung dili ihatag sa Ginoo, malipay ka. Mao nang mga preacher, pangutanan ka daw. Sige kag pangayo, dili man mahatag sa Ginoo, nalipay ba ka? Stress ka. So kinanglan unsaon nato? Ato daw nga i-change ang atong lifestyle aron nga dili ta ma-stress kay wala gihatag sa atoa. Unsa may makuha mo ana nga learning points? Unsay makuha mo ana nga mga direksyon sa iyang concept, mga wali-wali. Mao nang ginawali nila simbahan. Tanan nga simbahan. Tanan. Walay exemption. Ang ilang mga wali, ila lang mga gibuhat-buhat nga mga opinion, buhat-buhat nga mga idea, buhat-buhat nga mga learning points, mga values-values.
Dili na siya mao ang pagwali sa plano sa kaluwasan. Bisan unsaon mo pabilib nga bright ka sa pagsulti nga biblical daw ang imong ginasulti. That is nonsense. That is nothing. You are a man of no importance and nothing. Ang iwali mo lang ang Biblia, i-interpret, i-edify, meaning i-develop mo ang iyang interpretation sa saysay sa punto sa direksyon sa teksto, punto sa direksyon sa usa ka chapter, punto sa direksyon sa usa ka write up ni Paul, write up sa mga apostles, o write up sa mga prophets. Ang punto sa ilang write up, imo i-defy og sa iyang direksyon nga one lane lang ang direksyon. What is that direction? The center of the message of Christ when He was here on earth long time ago. Unsa man ang iyang direksyon? If you want to be saved, keep the commandments because the commandments is me. That's why He said, I am He. Unang mga magwawali nga wala gi hanaw sa plano sa kaluwasan, gapataka lang kay ang ilang dila counterfeit na ni Satanas. Ako pasalamat ko. Pasalamat ko sa akong kagalingon. Dili ko gidayeg ang akong kagalingon. Nagpasalamat lang ko nga ang Ginoo nagiyan ako nga masabtan kong Biblia through Dr. Tumanday, the Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Long before when I was in college, he was our department head in theology department, and he is a very excellent Doctor of Divinity and Doctor of Theology. And he knows better the write-up of the Bible from Genesis to Revelation, especially the write-up of Paul. And that is the very light that Dr. Tumanday expounded to us, explaining to us the true and correct interpretation of the whole Bible. But the center of the light is there in the write-up of Paul. Munang gina-interpret ko karon kay natun-an ko ni sa usa ka Doctor of Theology and Doctor of Divinity. This is not mine. I have nothing except the learning points that I learned from that individual. He is a Doctor of Divinity, pure. Doctor of Theology, pure. How many years? His doctoral in college. He said to me, I was in 15 years being a student taking doctoral of divinity and doctoral of theology. That was his words. And he showed to us the certificate from a certain college somewhere in California, Loma Linda University, offering doctoral of divinity and doctor of theology. 15 years na nahuman niya ang Doctor of Divinity and Doctor of Theology. And he is a very, very holy man. Very man of God. And he is very clear in his explanation, his concept, his understanding. What is the plan of salvation all about? Here in the write-up of the Bible, particularly in the explanation in all books of Paul, 14 books here in the New Testament. So mga kaigsunan, ang ako pagwali sa inyo, dili ni ako. Kay wala ko'y katungod mag-explain diri sa YouTube, who am I? Pero nagilty ko sa akong tinunan, that was the word of Dr. Tumanday. Bal, when you are in the field, explain this plan of salvation to the congregation, to the brethren. So, instead of preaching to the congregation, I grasp the opportunity to have this YouTube channel because I want people to listen me. I want everybody to understand what is the plan of salvation all about. I want everybody to learn this teaching of the Bible, not the teaching of Satan. Because of that, religions
leaders, religions, followers. The Bible says, if your leader is accepting liar's teaching, then all his followers are wicked. Tanan niya nga sakop, mga satanic. Kauban ni Satanas. Kay siya, leader nga wala pong kasabot sa plano sa kaluwasan og nagtuo-tuo na pod sa binakak nga teaching. Especially kanang gas singgit, shouted, especially that individual in his religion shouted that the law cannot be saved because the law has no hands and the law is only good for what is right and what is wrong. You see, the devil always put words in their tongue, from the tip of their tongue, very nice in their explanation in the direction of worldly pleasure, worldly interest, lust of their flesh in their heart, just to let the people hear their words so that Satan will be comforted with them using this message, a message of satanic direction. You are judging Jesus. You are putting God down. And you want Christ to be crucified again. Because you interpreted wrong the right up of Paul. You are doing Satan's interpretation. And I conclude, you are the right hand of Satan's ministry in this world. Mind that. Remember that. Paul said, surer punishment is prepared for you. Not you only, many of you. Okay? Diri na ta sa verse 10. Basahan ta sa verse 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Ang revealed them, mao niyang plano sa kaluwasan, ang tanan nga learning point sa plano sa kaluwasan, ang tanan nga terminology sa plano sa kaluwasan, nga ato sabton, mao ning them. Okay? Padayon ta. For the Spirit searches all things. You see? Ingon niya, revealed unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things. Yea, the deep things of God. Unsa may pasabot ni Paul? Ingon niya, no? Ingon niya, nga, giandam ka, gihatag ka namo ang tanan nga light sa plano sa kaluwasan, sa iyang mga kauban apel. Sila, tanan, gihatag sa ila, pinagi sa Espiritu. O nagsulti sa, for the Spirit searches all things. Deep things of God. You see? Ang searches of things, mao nang pagtuon mo, pagpaminaw mo, nga isulod mo sa dalunggan mo, isulod mo sa mata mo nga, nakita mo, di ka magpabuta-buta. Isulod mo sa kasing-kasing mo, kay naili learning points nga gina-expound ni Paul, righteousness by faith, and you do not know how to explain righteousness by faith. Yan mga balo-balo nga magwawali. Ila lang gitalo-taloan ang ilang mga congregation, ang ilang mga sakop sa iglesia. Ila lang ilad-ilad, tinuod na. Muna ingon ni Paul, enticing word. Ilad, budol. So ila gibudol-budol ang ilang mga kaigsuonan dira sa ilang mga iglesia nga wala kasabot aning plano sa kaluwasan. So ang mga iglesia nga mga members na-enjoy po sila kaya ang gawali pastor nila nga kuno ang pastor nila Diyos nun. Ang pastor nila daw ansa na justify na, gisanctify na. Kita mo na ambot lang. Kining pulong nga gago, ang pulong nga banga,
Sa Ilonggo, gaga, gago, banga, wayhanaw. Mo nang labas sa ilang mga membro. Mas banga pa sa ilang mga pastor o sa ilang mga leader. Kaya ang ilang direksyon, satanic tanan, o ang ilang member, nahimo pog mga satanic. Mao nang ingon dito sa Isaiah 65, ano? Proverbs 29:12. Kung banga ang imo leader, demonyo ang direksyon, ang tanan mo nga sakop, puro pod mga demonyo. If your leader lies to lie and accept lying teaching, lie teaching, then all his followers are wicked, mga satanas, mga satanic. Mao nang tinuod nga sa saysay ni Paul, nag-coincide tanan ang teaching sa mga prophets, diri tanan naigo. Declare ni Paul, klaro gyud sa mga thought nga gina-explain ni Paul. Mao nang iyang meaning. Ingon niya, for the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. Ang Spirit nagahatag kanato og tanan nga mga explanation, the light of the plan of salvation. Searches all things in the light of the plan of salvation. Mo nang punto ni Paul nga wala maintindihan ning mga magwawali. Kay si Paul genius style, punto-punto lang sa magsulti. So imo explain, imo i-defy, imo i-improve. Mo nang ingon ni Peter. They didn't understand and didn't study. Hard to be understood because they didn't learn. Wala nila giton-e. Wala nila giton-e si Paul. Okay. Diri na ta sa verse 11. For what man knoweth the things of a man? Nya kanang tawhanon lang nga wali-wali sa inyong simbahan. Singgit-singgit sa iyang topic. Nindot kayong iyang mga research. Apil ang mga history. Unsa pa ng mga experience iyang kinabuhi. Ingon ni Paul. Ingon niya, for what man knoweth the things of a man? Ang meaning ni Paul, things of a man, unsa may makuha mo na, nga ngayang perception, iya lang kaugalingon nga, power of the brain, litag ni Satanas. Personal concept, the mindset that he is doing to you as congregation listening to him, his mindset is focused to the mindset of Satan. Munang daghan sa kayo iwali sa inyo nga lami paminawon, ma-enjoy gid ka maminaw, murag gid Ginoo, murag ka ginabayaw sa langit. That is Satan's strategy. The ultimate weapon of Satan is using this preacher to preach like an actor. Bida sa puting tabil. Pero ang iyang knowledge, Diyos nun kunuhay, nindot kunuhay paminawon. Murag basa pud sa Biblia, di gani ka interpret unsa iya gibasa, itaklop yang Biblia, magyawyaw nga lami paminaon kay tungod nga si Satanas mao nang gusto ni Satanas naa sa likod niya gabuhak-hak kay nindot magwali ang iyang mga preacher. Right hand of Satan's ministry. Nindot kay magwali. Basta ang iya ginawali nga mga kalibutanon nga mga intereses, kalibutanon nga mga direction, kalibutanon nga mga experience, mga history nga mga kalibutanon, wala na ginadawat sa langit. You cannot expect of acceptance in heaven. And Jesus said, I knew you not, doers of iniquity, because you did not listen the right direction. You did not see the real scenery of the right direction, and you did not accept there in your heart. It did not enter there in your heart. It's not written there. The
whole concept, the whole light, and the true interpretation of the plan of salvation. Nothing in you. Wala diya sa inyo. Ingon ni Paul, for the Spirit searcheth all things, ye, the deep things of God. Wala. Wala nyo research. Wala nyo accept. Wala nyo sulat dira sa inyong kasing-kasing. Okay, dirito sa 11. Verse 11 na ta. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him. Kung sa man ang imo makuha sa tao, pabilib po ka nga may spirit dira sa iya, nga maluwas ka, which is in him. Iya na. Iya na pangilad. Iya na pang deceive. Iya na mga enticing word. Iya na mga allurement to allure you. Dani-danihon ka lang, ulog-ulogan ka lang. Aron ma-maintain ka nga membro sa iyang grupo. Ang Biblia, walay grupo-grupo. Individual ang pagsabot sa kamatuoran sa Biblia. Ma-intra man ka sa group og dili, that is nothing. Wala na'y credit sa langit. Ang credit sa langit, individual mo nga pagtuon, individual mo nga pagpaminaw, individual mo nga pagsabot, individual mo nga pag tininood og kot-kot searches. Okay? Search it. All things, the deep things of God. So ang tao, wala gyud nag-research. No, search it, the deep things of God. Okay? Ang niya, even the things of God, continuation niya, even the things of God, no man but the Spirit of God. So ikaw nga tao, ayaw pagwali-wali nga wala ka kasabot sa pag-interpret sa plano sa kaluwasan. Ayaw pagwali. Bisan kinsa ka nga pastor, bisan kinsa ka nga reverend, bisan kinsa ka nga father elder, bisan kinsa ka nga revivalist, you have no right to preach if you don't have the light of the plan of salvation. Everything study deep in the light of the plan of salvation so that you will become a true and correct preacher. You will be deservable, unworthy to preach because you know all the light of the plan of salvation from Genesis down to Revelation, especially in the write-up of Paul. If you understand this everything, and your mind is already enlightened, and unclear no more, and you are cleared already about the plan of salvation, that's the time that you are worthy to preach. As long as you have there in your mind the mindset of the devil, because you are already succumbed by the devil. You are already counterfeit by the devil. You are already minister, right hand of the devil. So, you have no right to preach the Bible, because the more you preach and you are not in the true interpretation, then Satan always be happy and Satan always victorious when Christ comes, caught in the act that you, both of you, and Satan, there in the surer punishment, so-called perdition. Perdition means losing your soul into the lake of fire. Okay? Dirita sa 12. Ato na basahon ang 12. Ingon niya dire, now we have received. Muna ingon ni Paul, now we have received. Dagan sila, kauban ni Paul. Now we have received. Not the spirit of the world, dili iya sa kalibutan, but the spirit which is of God. Unsa man ang spirit which is of God? Pag-start, tawag kay Paul on the way to Damascus, diya na sa iyang huna-huna tanan, diya na sa iyang direksyon tanan,
ang gusto sa Ginoo, ang will sa Ginoo, nga muning spirit means the light of the plan of salvation. Mo nang ginatawag ni Paul nga Spirit of God. Ingon niya, that we might know the things that are freely given unto us of God. Si Paul klaro kayo, usay, ang iyang pag-explain, spoon feeding kayo. Pero, ang tao nga, wala gyud hanaw, wala gyud nasabtan, pagbasa ya aning write up ni Paul, paggawas lang na sa iyang dalunggan, paggawa sa iyang mata, paggawa sa iyang kasing-kasing, kay wala man sa kasabot. Bisan pa binasaya o na siya, bisan pa tinagalog na siya, bisan unsang interpretasyon sa lingwahe sa binisaya, di gina sa kasabot kay nganuman. Wala man na sulod sa iyang kasing-kasing, wala man na paminaw og tarong kay dili gid sa kasabot kay ngano. Tungod sa iyang unod non nga counterfeit ni Satanas, tungod sa iyang mind nga gina-twist ni Satanas, gipalansa na ni Satanas, gihiruhan na ni Satanas, munang dili gid sa kasabot. So I advise you, forget the worldly direction. Forget your pleasure of the world that you are practicing. Forget those things. Concentrate your mind to the right up of Paul and study spiritually level the right up of Paul. That's my advice. Okay? 13. Santang 13. Which things also we speak. Si Paul, which thing also we speak. Okay, ingon niya, dito sa 12, ingon niya, that we might know the things that are freely given to us of God. The things freely given to us of God. Muna na sa ang plano sa kaluwasan. Ang light sa plano sa kaluwasan. Muna sa ang things freely. Okay? Sa 13, ingon niya, which things also we speak. Unsapod ko ng butang nga ako ginasulti. Not in the words which man's wisdom. Okay? Not in the words which man wisdom. Ang ila ginapangsulti, dili pulong nga iya lang sa kinaalam sa tao nga counterfeit ni Satanas. Okay? Teach it, but which the Holy Ghost teach it. Okay? Dili ang kinaalam namo nga amo ra sa iya sa tao kung dili gitudlo sa Holy Ghost niya. Teach it, comparing spiritual things with spiritual. So ang ginatudlo sa Ginoo sa pulong nga ila ginadala ni Paul gikan sa Ginoo. Nga kanang pulong nga gikan sa Ginoo mao na nang gi-reveal nga plano sa kaluwasan kay mao ra nang gusto ni sa Ginoo nga i-explain ni Paul kay mao ra man na ang purpose nga ang intention sa Ginoo nga ang tawo mabalik sa normal nga perfect righteous. Muna yung ni Paul, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teach it, but which the Holy Ghost teach it, comparing spiritual things with spiritual. Walay kalibutanon, walay unod nun, kung dili spiritual, nga maunang intention sa Ginoo aron ang tawo mabalik sa normal nga righteous. Kaya gusto sa Ginoo i-reclaim ang image sa iyang gibuhat nga human being. But not like robot nga i-twist niya. Ang tao gitagaan na niya power of choice, gitagaan na niya power to think, gitagaan na niya power of decision making to decide, gitagaan na niya freedom. It is in your concept of decision making if you will accept or not. And the Lord will not force you. If you want to go to hell, you may. If you want to go to Satan as your servant, as your master, you may. If you want to go to heaven, you may. And that is God's free will. Nang gawali-wali nga, may destination ako noong
Human being kay giluwas na sa Ginoo. Predestination. Kita mo na, asa mo nagikuha nga right up there is Bible nga ang kaluwasan dawat limpyo. I-twist ka na sa Ginoo kay luwason ka na kay gipangin matya na ka niya. So, luwas ka na dawat limpyo. Tanawa daw ang Biblia kung mao nang iyang direksyon. Sayang ng pagpakinmatay ni Ginoong Hesus sa cross nga may requirements, nga may kondisyon aron ang freedom nga gihatag sa ato nga power ma-determine sa Ginoo how to use your freedom. Mao nang purpose sa Ginoo sa plano sa kaluwasan. Use your freedom. Use your coconut shell. Do not kick against the prick. Kita nyo na? Mo nang gisulti ya kay Paul. Pagtawag ya kay Paul, gitagaan niya daw si Paul og idiomatic expression which is deep to be understood. Ingnan niya si Paul, do not kick against the prick. And that is very understandable. And you do not know still to understand what is the plan of God is all about your salvation. Do not prick against the prick. Maunang mga tanan nga mga preacher sa kalibutan, they kick against the prick. They kick against the prick. Why? Because they are ignorance of the plan of salvation. They do not know what is the direction and the light of the plan of salvation. So, they kick against the prick. Okay? Verse 14. Ingon niya, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Ingon niya, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Ngano gisulti na ni Paul? Kay nasabtan niya na nga iyang ginawali, puro spiritual, wala gi kasabot ang mga tao, puro kalibutanon, puro unod nun. Muna na ingon si Paul sa 13, sa 14, 14 na ta. But he that is spiritual, no, 13, 13, please pardon me. I stand to be corrected. Instead of 13, 14. Ingon niya, which thing also we speak, not in the word, which man's wisdom teacheth, but the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. 14. You see? Interpret. Oy mga preacher, gina-challenge ko kamo. Mga leader sa inyong mga iglesia, gitawag mga presidente sa ilang institusyon, gitawag nga mga father sa ilang institusyon, gitawag mga elder sa ilang institusyon. Hoy, paminaw. Paminaw. Verse 14. Saan ta? Ingon niya. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Intindi mo, ana? Natural man did not, ha? Natural man receive not the things of the Spirit of God. Kinsa man ang natural man? May naay. Dili natural, may naay natural. You see? Meaning, ang ginoonta, may katawhan siya nga, iya gipalangga gyud sama sa Israel. They belong to the natural man. Sa mga Gentiles, nga gitawag sa Ginoo, nga gusto pud niya nga mapareho sa Israel nga mga chosen people. We belong all to the natural man because we are all human being. But, kung saan nga ni Paul, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Unsa man ang the things of the Spirit of God?
Explain daw, mga magwali. Things, Spirit of God. Things of the Spirit of God. The natural man did not receive. Unsa man na daw? Unsa man na? Things of the Spirit of God. Mao nang gitawag ni Paul nga manifold wisdom, mystery of Christ, workmanship of Christ, dispensation of grace. Mao na sa mga things. Ingon ni Paul. Sa ingon niya, receive not things of the Spirit of God. Mao nang plano sa kaluwasan nga lalum, deep to be understood. Deep things from God. Muna sang things of the Spirit of God. For they are foolishness unto Him. What are they? They are foolishness unto Him. Kasabot ba mo kung unsa ang punto ni Paul? Kining mga tanan nga tao sa kalibutan nga mga kalibutanon, sana mabilong na sila sa tinuod nga natural man of God. Natural. Pero tungod sa ilang pagkakalibutanon nga wala na minaw, wala po nakita nila, wala po kakita, nagpabuta-buta, wala po nila gi-accept sa ilang kasing-kasing the 10 Commandments written in their hearts. Nothing commandments there. They did not receive that. They did not accept that. So ingon ni Paul, ingon niya, for they are foolishness unto Him. Muna ingon sa gibasa ta last other week, the foolishness of God is wiser than men. What is that? Unsaon na sa pagsabot? The foolishness of God is wiser than men. Okay, ingon niya dire. For they are all foolishness unto Him. The foolishness of God is wiser unto man. Kadumdum ka mo sa panahon ni Noah, pag ingon sa Ginoo nga, you are all violence and corrupt. I regretted that I created man. This time I will erase the whole creeping creatures in this earth. That is the foolishness of God, wiser than man. That is how understand the whole light in the whole Bible from Genesis to Revelation. You ought to understand preacher. Preacher kunuhay. Preacher man de ni Satanas. You should stand in your being, claiming as preacher. Worthy to be entitled as preacher. Pabilib, pasikat nga preacher. Pero di ay preacher ni Satanas. They cannot understand and they did not interpret true and correct interpretation pointing to the higher form every text of the Bible. They do not know how to interpret. Balo lang sila magbasa, kabalo lang sila magtumo-tumo sa istorya. Pero ang deep interpretation, Paul said, deep things of God, they did not understand. They cannot speak. They cannot say anything. And they are perdition direction. Okay. For they are foolishness unto Him. Ingon ni Paul, neither can He know them. Bisan pagsabot, pag ilah, dili sila kay ilah. Because they are spiritually discerned. Bisan pagsabot, dili sila kasabot. Bisan pag ila, dili sila kay ila. Sa ingon ni Paul, because they are spiritually discerned. Unsa man ang discern? Spiritually down. Spiritually down. All the way down. Kining mga preacher nga wala gid
hanaw sa plano sa kaluwasan. They cannot understand and interpret the plan of salvation. They are spiritually discerned. 15. But he that is spiritual judgeth all things. You see? Nindot kaya si Paul magsulti. Pagsaysaya sa satanic nga direksyon, satanas nga klase sa mga preacher, iyan na pud bawion, kaya aron ang mga nakasabot magpamalandong. Morning, ingon niya sa 15. But he that is spiritual judgeth all things. Kinsa man ang spiritual, kanang gatuon deep sa plano sa kaluwasan, og nagasabot sa right up ni Paul, og nagasabot what is the light and the requirements and the direction going to heaven as a right track here in the right up of Paul. Kanang nagasabot, ingon ni Paul, but that is spiritual judges, but he that is spiritual judgeth all things. Siya nga, nakasabot na sa plano sa kaluwasan spiritually, kabalo na siya understand, judge it. Kabalo na sa timbang-timbang. Kabalo na sa accept sa kamatuoran. Kabalo na sa tanga sa langit o pagpasalamat sa Ginoo. Kay naa kamatuoran nga light nga tinuod nga iya nasabtan. Mo na sang judge it. Kabalo ka na. Gi-recognize mo og imo gikompormihan. You confirm after you recognize the deep meaning, the deep thing of God. Then you ingon ni Paul, but he that is spiritual judgeth all things. Kabalo ka na timbang, kabalo ka na justify sa imong pagtimbang-timbang, kabalo ka na hatag konklusyon nga this is the right track. Munang ingon ni Paul nga, judgeth all things. Gi-judge mo ang tanang butang accordingly sa imong light nga nadawat. Si Paul sa isa ka word, sa isa ka sentence, sa tanan nga text nga iyagi pangsulat, may lalom siya nga interpretation, scholarly nga dili maintindihan, pero kung imo studyhan deep, maintindihan mo si Paul nga ang iyang aura, ang iyang mind, ang iyang concept to be understood, taas, pointing to the higher form in a spiritual level. Mao nang pagsabot kay Paul. Dili kay, kung unsa mabasa nyo kay Paul, unod nun ang pag-explain, unod nun ang pag-accept, unod nun ang pagsabot, satanic kaayo ang direksyon. Dili na mao, kay you are already counterfeit by the devil. That's why you cannot understand the right up of Paul. Okay. Continue. Basahan ta usab, but he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Kung ikaw spiritual, judgeth all things. But kung dili ka spiritual, judgeth no man. Sa to pa, kung ang imo direksyon satanic ayaw pagpanghukom sa imong isikapareho, kay pareho raman mo nga paingon sa kalayo. Pero sometimes naakay ginahukman nga Diyos nun, kay gusto ka lang sa imong pride nga kita nga ikaw lang bright, ikaw lang tanan sikat, ikaw lang tanan maayong tawo. Magpabilib ka dayon, hukman mong imong silingan, hukman mong imong isig kapareho. Judgmental ka nga wala ka kasabot sa mga sitwasyon, wala ka kasabot sa mga direksyon. Ingon ni Paul, yet he himself is judge of no man. Di ka makahukom. Judgmental kay imong utok puro pangdaot ang imong utok. Sa terminology karon sa presensya nga terminology gitawag maritis. Kanang maritis
mo nang ngilngig nga counterfeit ni Satanas, ultimate weapon ni Satanas aron ma-destroy ang utok sa tao. Mo nang gitawag marites. Pangdaot diri, pangdaot dito, wala kasabot sa istorya. Say, pasibangdan ka pa, nga dautan imong gibuhat, wala sa kasabot sa istorya. Nya, nakita na niya ang sitwasyon, pero dili iya igi accept nga mauna, kung dili buhat-buhatan kaniyang istorya, nga dautan kang tao. Mauna si Satanas kalagting mag-deceive sa tibuok kalibutan, especially kani mga tao nga wala gyud Diyos nun ang ilang utok, puro pride, puro self exaltation, puro kalibutan, pleasure of the world. Pamantay, pangdaot, aron ingnon sila ya, sikat sila ya, dili dautan sila ya tarong. Muna ang sitwasyon nga ginahimo ni Satanas aron ma-emphasize giniya ang iyang interest, ang iyang motive, ang iyang purpose, o ang iyang will. That's why you are always succumbed by the will and will of the devil because of worldly direction. Okay, dirita sa 16, last na, last. 16, ingon niya. For who hath known the mind of the Lord? Sa man ang punto ni Paul, ngano nag-ingon man siya nga, for who hath known the mind of the Lord? Kama, walay tawo, walay makasasala, walay individual, nga maka-interpret the deep mind of the Lord, except the teaching of the plan of salvation, because God expounded it from Matthew, Mark, Luke, and John. And he gave it to Paul to explain everything about the character of the word, of the plan of salvation. I mean, the direction, the light of the plan of salvation. And also, all the write-up of the prophets and all apostles is there also. Are there also the direction of the light of the plan of salvation to be understood, and all their teaching of the prophet and the apostle coincide always in the streamline, in the write-up of Paul, in the concept of Paul's writings. They are all one in the same direction. That's why Paul said, for who hath known the mind of the Lord? Only those who are called by God to explain the plan of salvation. There is mind of the Lord there. But still, human being cannot fathom the infinite mind because we belong to finite mind. Ingon niya dire, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Klaro kayo si Paul. Ingon niya, for who hath known the mind of the Lord? 16 ha? Kinsa bang makabalo sa mind sa Ginoo? Ingon niya, that he may instruct him. Munang ingon ako. Sa wala pa na ako nabasa ang continuous nga sentences. Munang ingon ako nga, katonggi, tugahan sa Ginoo nga i-emphasize ang light sama sa prophet, apostles, and Paul especially. Special to Paul. Selected apostle, last apostle, selected in his task, in his job to do, in his mind set to be explain and expound and give interpretation true and correct to the hearers and to the sinners. Here in Paul,
instructed from above. Munengon din ni Paul, that he may instruct him. So the only instructed individual, the prophets, the apostles. But we have the mind of Christ. After we receive the plan of salvation, we are instructed all the light of the plan of salvation. Then we have the mind of Christ. You are ready. You are already cleared and waiting for the second coming of Christ and ready to welcome Christ because you understood everything about the light of the plan of salvation. Morning punto ni Paul. Mga kaigsuunan, ang ako pag-interpret sa inyong basa karon uban ako mao na siya ang light nga ginatudlo sa amo ni Dr. Tumanday, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. That's why I can interpret. Why? Because I said to you before, once you will understand all the write-up of Paul, you will interpret everything about from Genesis down to Revelation, the whole Bible. You can interpret it. Basta maintindihan nyo na ang tanan nga write-up ni Paul. Na ako'y basahon sa inyo. A verse, no? Basahan ko sa inyo ang verse from Colossus. Man naman ta sa chapter 2 of 1 Corinthians. Na ako'y text nga basahon sa inyo. Okay? Key text na to ni. Key text. Colossus. Basahon tang 4. Ano? Colossus 2 verse 4. Colossus 2 verse 4. Basahon ta. 2 verse 4. Ingon niya. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Motong gibasa ta ganina sa 1 Corinthians, ingon ni Paul, kung kita nakaintindi na sa plano sa kaluwasan, ang ato yang kinabuhi si Christ. Naa si Christ sa ato. Unless nga dagiton ta ni Satanas. Pinaagi sa iyang mga preacher nga kunuhay pastor, kunuhay reverend, kunuhay elder, kunuhay revivalist. Kaya ang tibuok kalibutan gidagit na sa Satanas, walay revivalist, wala pastor, walay reverends nga nakasabot sa plano sa kaluwasan. That's why I said all of them in the direction of perdition. Why? Ngano makasulti ko? Ang ilang teaching, ang ilang wali, discovery ko na sa mga YouTube channel, sa mga lahi nga program sa church. May personal experience sa mga churches nga ako gipangsudlan. Wala gyud may nakasabot sa pagpunto sa plano sa kaluwasan. There is no anything poems subjected for the plan of salvation's light. Wala. That's why I said all of them are snared and succumbed by the devil, belong to the right hand of devil's ministry. Wala gyud. So ingon dire si Paul gibasa ta na sa chapter 2 1 Corinthians. Kung maintindihan ta na ang plano sa kaluwasan, we are living in Christ mind, in Christ life spiritually. Okay? Dire na ta sa Colossus 2 verse 4. Ingon niya. Saan to usab? And this I say, lest any man should beguile you with enticing word. Mao na siya. Kay Jesus na ta. Okay no? Ang tataingon niya sa Korinto. Kay Jesus na ta. Pero ang problema, Corinthians 1:16, ingon niya, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him. Okay? Kung may bawaan ninyo, nga ang Ginoo ga-instruct sa inyo, kinanglan magtuon kamo sa plano sa kaluwasan. Okay, ingon niya, but we have the mind of Christ. Ang ato yang mind kay Christ.
kung naa na ta sa plano sa kaluwasan. Nga light, nga teaching, nga true interpretation, correct interpretation, nga gina-expound ni Paul. Mao na siya ang instructed light para sa tao, natural man. Nga ang ato mind na kay Christ. Ingon niya, but we have the mind of Christ. But, may nasay, sulti dire sa episo 2:4, ingon niya, and this I say, ingon ni Paul, lest any man should beguile you with enticing word. Ang mind taon-ta na kay Jesus. Pero ingon ni Paul, lest I say, but I say, ingon niya, lest any man should beguile you with enticing word. Unsa man ang enticing word? Enticing. Ha? Entrap, no? Entrap or to tempt o to tempt. Entrap or to tempt or to allure. So kung enticing gani meaning dayan-dayanon ka nga matintal gid ka sa iyang sinultihan nga dili mao. Bigil, what is that bigil? Ingon niya dire sa 4, and this I say lest any man should beguile you with enticing word. Kanang enticing word, mga entrapment, mga ulog-ulog. Aron encourage gid ka nga, insakto gid siya. Ulog-ulogan gid ka nga, maayo gid sa ma-explain nga, makutkot ang imong kasing-kasing nga ma-comfort gid ka sa iyang sulti. Kay lami paminawon, labi na kung worldly ang direksyon. Ma-enjoy gid ka. Munang ingon ni Paul. Insa ingon niya? Bigilyo with enticing word. Ang bigel, ang pulong nga bigel, to cheat. Unsa man ang cheat? Cheating. Dumdum pa ko sa high school pa ko nga, daghan kong classmate nga mga cheaters. Masuko sila nga, dili ko magdikit sa ila kay gusto nila, malipdan ko ang ilang mga notebook nga ilang ginaabrihan. So, ipasikit ginilang akong bangko. Experience ko na. Pero dili na mao. Ang ato experience nga kalibutanon, dili na siya mao. Cheating ka na, bigil you with enticing word. Ang bigil gani, cheat. Unsa man ang cheat? Budol. Unsa man na siya? Sa Bisaya, cheating. Ha? Ilad. Mangingilad. Mangingilad. So tanan kita, giilad na ni Satanas tungod sa iyang worldly direction, tungod sa iyang counterfeit. Tanan nga preacher, giilad na ni Satanas. Pati ang Bible, giilad ni Satanas. Pero dili siya ka hurot pag-ilad. Kay naay mga doctor of divinity nga nagatuon correct and true interpretation sa Bible. So katong na under like Dr. Tumanday, Dr. of Divinity and Dr. of Theology, na under ko sa iya. Wala ko mailad ni Satanas. I interpret. I mean, I can interpret the write-up of Paul and I can interpret all the write-up of the apostles and the prophet according to the direction wrote by Paul. Maka-interpret ko. Like for example, Ecclesiastes 12:13. Ang fair sa Ecclesiastes 12:13, mo na ingon ni Paul nga, work out your salvation with fear and trembling. Why? Because once Satan will enter your life, Satan is very victorious if you are worldly in your understanding. You did not hear, you did not see, and you did not receive in your heart. So always, Satan is the victorious one. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man.
conclusion of the whole matter. The interpretation of that is the center of Paul's write-up in Romans. What is the law? What is the wisdom related to the law? What is the truth related to the law? And what is fair related to the law? Mao na siya ang interpretation sa Ecclesiastes 13, 12:13. Basahan yung write-up ni Paul. Romans chapter 1 and chapter 3. Mao na tanan dira ang light directed one direction in one lane, straightforward in one direction. 2 points determine one direction, straight line. Mao na siya pag-interpret sa Biblia. So, dire sa Episo 2:4, makita ta dire nga giilad ta ni Satanas. Tanan. Pero ako, san unsaon yang ilad, ma-interpret ko naman ang Bible din sa kailad nako. Gibudol ta ni Satanas. Apel ang tanan nga mga preacher, apel ang tanan nga mga religion, apel ang tanan nga mga evangelist. Gibudol na ni Satanas. Muna sanggit ingon ni Paul, in bigilyo with enticing words. So kaning mga preacher karon, giilad nilang mga katawhan tungod sa ilang enticing word. Bigil with their enticing word. Dili ba na pangilad? Nga mag-ingon ka nga ako ang tag-iya sa tanan nga kalag sa katawhan sa tibuok kalibutan. I am the owner of the souls of all people in the whole world. Di ba na pangilad? What a perfect concept here in the write-up of Paul. Di ba na pangilad? Nga naapod mga religion nga mag-ingon nga kung dili ka magsulod sa ilang iglesia, dili ka maluwas kay ang ilang iglesia mao ang tinuod nga iglesia. All religions throughout the whole world, that is their concept. That their religion, their group as a church in their religion, they are all directed as people of God. And if you are outside of their church, you are not the man of God, and there is no salvation in your life. You see that? Look at that enticing word. Bigil enticing words from that religious leaders, religious workers, religious followers. Di ka maluwas kung di ka makasulod sa ilang iglesia, kay sila na ang tinuod ng iglesia nga tao sa Dios. Asa man mo na nabasa nga ang kaluwasan by iglesia. Ang kaluwasan individual to study and learn the light of the plan of salvation, especially in the write-up of Paul, who received the revelation how to expound and enlighten people about the plan of salvation's light. Mga kaigsonan, taman lang ta diri usa. Sa sunod nga semana, mag-random na punta ang pinaka nindot nga chapter sa Biblia nga ginasulat ni Paul nga ato una intindihon aron kung unsa ang ato basahon nga write up sa Biblia from Genesis to Revelation, ma-interpret na kung maintindihan ta na ang write up ni Paul nga mga clear understanding, clear light, clear explanation, clear interpretation here in the write up of Paul about the direction of a people, I mean the sinners, in order to welcome second coming of Christ. That is the only intention and motive of the heavenly principalities, heavenly power, that the church or the people should know this manifold wisdom known as the plan of salvation wrote by Paul. Mga kaigsonan, next week, padayon ta tatong pagtuon. Og ang ato natun-an, taas-taas na, og ang akong pag-explain sa inyo, gi-record ko gyud tanan nga light para maintindihan nyo.
I hope nga inyo pod tun-an. Ingon ni Paul, katong wala na minaw, wala nakakita, wala nagpasulod sa iyang kasing-kasing. They are spiritually discerned. All the way down, nothing. And they belong to a person of no importance. So kinanglan, ang ako pagtuon I hope nga inyo pod gipasulod sa inyong kasing-kasing, gipasulod sa inyong dalunggan og nakita ninyo ang tanan nga light nga tinuod yod mga kaigsunan. Muna akong ampo, I always in my prayer include your names as my viewers, my listeners, those who listen and did not listen, they are all a part of this light in the plan of salvation. I love you all. All people, I love people in this world. Only Satan destroy the people. So mga kaigsunan, mao ning ato pagtuon, ato tun-an nga dili kita ma-destroy ni Satanas. Sunod nga semana makita ta ikining inyong higala si Val Ritita magpadayon sa pag-reiko kaninyo aron ang ako advocacy to rescue the perishing bisan gamay na lang nga may success o makakabot kita sa pulong nga eternal life. Daghang salamat. Mayong hapon sa tanan. Val Ritita, ang inyong higala sa kanginan.